ito mga kababayan, bakit dapat talaga hindi ho bigyan ng oras panahon ho dyan itong 18 ex-marine sa Blue Ribbon Committee kasi magagamit lang at makaagawa lang ho ng damage sa Administrasyong Marcos. Kasi hindi naman ibig sabihin ay bigla na lang may lumabas dyan, inaakusahan ng administrasyon, bigla na lang ho ipapatawag ng Blue Ribbon Committee. Ha? Ang dami hong butas Ha? Ang dami hong butas nitong 18 ex-marine. Unang-una, yung 800 billion pesos, 805 billion pesos, kulang-kulang 1 trillion na yan. Hinati-hati raw yan sa iba't ibang individual na politiko. Naghatag ho sila ng isang documents na kung saan nandoon ho yung mga pangalan ng politiko. Ang nakakapagtaka, kahit isa ho doon, wala hong kaalyado ni Digong. Puro nakasulat ho doon kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos at may mga kinalaman ho sa impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte at impeachment. Isipin nyo si Congresswoman Laila de Lima, nung panahon na nagbibigay ng pera, hindi naman siya congresswoman. Bakit pa siya bibigyan? Etong si Tito Sen, nakatanggap din daw ng envelope na pera. Hindi naman siya senador 2022 hanggang 2025. Hindi naman siya politiko noon. Wala siyang pwesto sa gobyerno. Nakatanggap daw. So, ang daming butas. Isipin mo, kahit isang kaalyado ni Digong, wala man lang sumabit. Maniwala pa ako na talagang nasa katotohanan lang ho ang gustong ilabas nitong 18 ex-marine. Kahit isa, dalawa man lang, nagsabit ho ng kaalyado ni Digong. Kahit isa, wala. Ano pa, yung mga larawan. Na kung saan ang daming butas doon kapag titignan ho yung mga inilabas ho ng mga larawan ho ng 18 ex-marines. Ito pa, speaking of picture, mga kababayan, basahin ho natin ito kung ano na-discover ho ni Ombudsman Crispin Boying Remulla. Breaking news. Ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isa sa mga larawan na isinumite ng 18 ex-marines kaugnay sa paghahatid nila ng pera sa isang kongresista ay nangyari noong panahon ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Nako. Si Velasco ay nagsilbi bilang House Speaker noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oh my goodness. Kita niyo yan? Kaya nga dapat hindi talaga pagbigyan huwag natin sisihin dito si Attorney Baligon. Kasi kung ano lang din naman, malamang ito, di niya rin alam Malamang ito kung ano lang ipresenta sa kanya ng 18 ex-marine, yun lang din yung ipagtatanggol niya. Maaari pa alam ito ni dating Congressman Mike Defensor. Pakinggan nyo ito, mga kababayan. May indikasyon ng tila pagmamanipula sa kwento ng 18 nagpakilalang dating sundalo. Ayon yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang isa raw kasi sa mga litrato sa joint affidavit na mga ito, kuha noong pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Salima Befran. Sa mga litratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng male-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Duterte time, definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin, na nag-inform sa akin. Hindi dinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito.
Pero ayon sa kanya, nun pa lang, may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's a very reliable person telling me that that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Tinukoy naman ni Remulla si dating Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwento. Pero may isa pa umanong mambabatas na sumususog nito. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Meron na lumapit kay Mike Defensor tungkol sa picture na yun. Sige, tanungin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Member of Congress. Kinukuha pa namin ang panig ni Defensor at ni Attorney Maaari raw may kinalaman dito sa larawang ito na sinasabing hindi pala nangyari sa Administrasyong Marcos, nangyari sa Administrasyong Duterte, ay maaaring may kinalaman daw dito si dating Congressman Mike Defensor. Pero meron pa raw isang sumususob. Ewan ko na ibig sabihin nun. Ba, nanunulsol ba? Or nakikisali? Or isang promotor din ba? Subsub? Ewan ko ano ba yun. Ang alam ko sa sumubsob, napadapa eh. Pakilagay nga sa comment section kung ano yung may isa pang sumusubsob. Naku, baka idamay nyo dyan si ano ha. Sige, Congressman Libiste ha. Sabi ko, baka idamay nyo ha, walang kinalaman yan. Parang naging proxy ni Meow Meow itong si Congressman Libiste. Tuloy natin. ni Levi Baligod ukol sa mga sinabi ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Defensor na wala siyang kinalaman sa affidavit. Bagamat inaming tumutulong siya sa 18 dating sundalo. Lahat naman walang aamin dyan eh. Yung kumpare ko nga, nahuli na ng misis niya. Nandun na sa ibabaw eh. Nagkapagpalusot pa ang sabi eh. Nung nahuli siya ng misis niya. Sabi nung kumpare ko, ba't ako nandito? Anong ginagawa ko ito? Bakit may kasama akong babae? Pinagsamantala mo ako, no? Ay, wala na nga. Kahit si BP Inday Sara Duterte, minsan gulatin nyo yan. Anong pangalan mo? Si Sara ka, no? Malamang sabi nyo, hindi! Gulatin mo yan. Pati pangalan niya, i-deny niya. Ikaw si BP Sara, no? Hindi ako. Wala na. Hindi na gusto aminan. Pakapalan na ng mukha. Pakapalan na ng mukha. Tuloy natin. Sundalo. Maglalabas na raw ng sabina ang ombudsman laban sa 18 dating sundalo oras na makapagsumite ang mga ito ng individual nila mga affidavit. Dito, mas matatanong raw isa-isa ang mga nagpakilalang security aid tungkol sa mga detalye ng kanilang deliveries. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we are after. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action, kung sino talaga ang pwedeng managot. Samantala, opisyal ng turn over ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Ayan o mga kababayan, ako, kayo ba naniniwala na dito sa 18X Marine, wala akong mga malalaking tao or mabibigat na tao na nasa likuran nitong mga ito? Ano yan? Pagkagising lang ng isang umaga, yung 18 na yan, sabay-sabay silang napaisip. Pag gising nila, pagbangon nila sa kanilang higaan,
Bigla na lang nila naisip, sabay-sabay na, kailangan na natin ilabas ang katotohanan. Sabay-sabay nila naisip yan? Ha? Kailangan na natin ilabas ang katotohanan. Na nagatid tayo ng mali-malitang pera sa iba't ibang politiko. Bigla nila naisip na gano'n? According kay attorney NBI Director Melvin Matibag, ito raw mga ito, wala na raw mga hanap buhay. Wala na raw mga trabaho. Meaning, wala nang machicha, wala nang mapapa. Siyempre, kailangan, may pamilya rin yan. Dating ex-marine, ex-marine, tapos mga dating nagtatrabaho ay saldi ko, wala na si saldi ko. Ano pa magiging trabaho niyang mga yan? So, alam mo yun, maaaring kumbaga maaaring biktima nga ito ng kahirapan. According kay NBI Director Attorney Matibag. Kasi nga mga kababayan, sa tingin nyo ba kung meron itong trabaho, okay ang buhay ng kanilang pamilya? Tingin nyo, nandiyan dyan yung mga para bang mga relihista. Sa tingin nyo, kung may mga pasok yan, may hanap buhay, may negosyo yan, tingin nyo, nasa kalisada yan. Sabi ko nga, itong si Saldi ko, gumawa ng video na kung saan ay dinadamay si dating speaker, Pangulong Bongbong, kayso ganito, kayso ganyan. Baka sinundan nila yung istoryang yun. Kumbaga, doon sila kumuha ng pattern. Dinuktungan yung istorya. Ang ginamit, yung mga dating bodyguard, escort ni Saldi ko para mapatotohanan yung kanilang gawa-gawang paratang. Baka lang naman. kumbaga kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nagsalita sa unang maisog rally sa Davao. Sinabi niya ni pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos nasa PDEA leaks, nasa PDEA report. Ang ginawa nitong mga ito ay idinuktong nila yung istoryan doon. Gumawa sila ng mga pulburon video, gumawa sila ng mga PDEA leaks kuno. Yun ang ginawa nilang pattern. Kumbaga, dinuktungan niya. Tingnan mo, may pulburon video. Tingnan niyo, may Fidelix ko, no? Kasi nga, yun yung sinabi ni Tatay Digong. Yung pangalan ni PBBM, nandoon sa PDEA report. Ito yung mga karugtong ng istorya. Magaling kayong Kaya ako naniniwala ako, mga kababayan, ito pa yan Lumabas itong 18 ex-marine sa kasagsagan ho ng 40th anniversary ng EDSA 1. At doon siya unang hearing ho ng kaso ho ni Digong sa ICC about dyan ho sa crimes against humanity. At ito kay BP Inday Sara Duterte. Ako tingin ko, pantakip to doon. Pantakip. At gustong-gusto naman nila na ito iharap na sa Blue Ribbon Committee para maipakalat na Luzon, Visayas, Mindanao, ma-pick up na ng malalaking mainstream media, para pag nauna yan, ay bago pa tumungtong ang impeachment at impeachment trial, ay wala ng kredibilidad itong mga taga-House at taga-Senate. Kasi inuna na to. So, panira talaga to. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat. Wala kang kawala, Pegador, kayo ay maganda, Pegador, galit sa masama.